Hello, good day everyone. This is the Maritime Aviator Vlog Journal Session 121, and this is the Furry Archivist speaking. And of course, as usual, when I'm making a vlog journal or diary entry on this vlog, I would be speaking in the language of Tagalog, my local language that is used by Filipinos, which this is the local dialect of Filipinos. So just to, of course, as a means of providing security on what I'm making on my diary or my vlog journal entry. So anyway, I'm just making that as an early, disclaimer part. So anyway, with that out of the way, I shall start now on my vlog journal session. So sa ngayon, nagsimula na ako ng yung schedule ko ng 4 to 8. Okay naman siya. And as a matter of fact, mag-iisang linggo na ako na 4 to 8 ang aking work schedule ngayon. And believe it or not, maganda sa akin yung 4 to 8 schedule. Hindi dahil sa trabaho or anything, it's because medyo nakakapahinga yung utak ko. At least kahit pa paano hindi ako na-expose doon sa mga sakit ng ulo na medyo nag-plague sa akin within this past few months or within this past month. So sa madaling salita, yung 4 to 8 schedule ay komportable sa akin kasi hindi ko masyado nakikita si AB abusado at si AB magulang. Kasi sila yung medyo, like I said nga, sila yung nambubuli sa akin sa barko, and frankly, sakit sila ng ulo kasi, yun nga, every time na kinakausap ko sa kanila, it's always a pain na kausapin sila, and like any other situation regarding sa mga ganyan na pag hindi maganda ang kasama mo, as much as possible i-limit ko o limitahan ko yung contact or interaction sa mga ganong klaseng tao. Now, in my case, yung 4 to 8 na schedule, it turns out komportable siya na hindi ko makita yung dalawang siraulong EB na kasama ko. And yun, medyo maayos at matiwasay ako nagtatrabaho nang walang aberya. And frankly, yun nga, sabihin na natin medyo hindi na ganun kabigat yung pakiramdam ko at hindi katulad nung makaraang buwan na talagang napakabigat. Sa madaling salita pa nga, mas komportable pa nga ako nakakapagtrabaho na mag-isa lang ako kaysa kasama ko yung dalawa. And yun nga, yung isang AB naman walang problema, si AB old timer kasi kasundo ko naman siya. At least yung ugali niya medyo, sabihin na natin kasundo ko yung ugali niya, hindi katulad nung dalawa na parang kala mo maangas na alam mo na, maangas na hindi mo makakasundo talaga. Anyway, like I said, marunong naman akong kumilatis ng tao. Alam ko yung tao na okay pakisamahan at alam ko yung mga tao na hindi. I mean, ilang taon na rin din ako nagbabarko, so alam ko at nakikilatis ko naman kung anong klase mga tao na sabihin na natin medyo magandang ang ugali, hindi balasubas. So recently, yun nga, ano pa ba masasabi ko, bukas medyo magiging busy kami kasi itong barko na to medyo mag-loading operation sa isang offshore platform. So syempre hindi yung katulad ko na digwardya, actually always ako pero digwardya ako, probably may involve kasi parang ang rinig ko ang start ng loading operations or pagdikit nitong barkong ito sa offshore platform is around 6 o'clock and up, which turns out ang gwardya ko kasi is 4 to 8, so gitnang-gitna siya. Ngayon, probably malalaman ko yan in a few hours. And yun nga, wala naman kasing pahinga dito sa barko na to. Every day of the week is nagtatrabaho ako, Sundays or Saturdays, so it's a bit yun nga, complicated. Now, yun lang, gusto ko lang ding i-report yung isang medyo na-annoyed ako the last a couple of days ago kasi yun nga, parang nagtatrabaho lang ako na sakto sa oras, medyo tinambakan nila ako na maraming trabaho, so nagmamadali akong tapusin hanggang alas 8.
Kasi parang sila natagalan sila doon sa pag-aayos sa BLS nung araw na yon at inabot sila yung day work nila, or apparently yung day work dito is 8 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Parang hindi sila titigil hanggang hindi tapos ang trabaho. Which is, syempre, kung ikaw naman ay nanggaling sa oil tanker, hindi naman ganun ang environment na, kinasanayan natin. Pag hindi natapos ang trabaho, then i-continue sa bukas. Pero parang dito, ang environment dito is parang galit sa trabaho yung mga tao at kailangan matapos bago matapos ang araw. Which, in turn, inaabot pa ng 8 o'clock ng gabi. So, sa madaling salita, yung working environment dito is patayan sa trabaho. And, I don't know. Ngayon, how does this revolve sa aking vlog journal session? Well, it so happens na yung araw na yon parang na-extend ako sa working hours ko. Sa halip na 4 to 8 lang ang gwardiya ko, umabot pa ako ng 4 to 9 dahil sa dami ng tinambak nila sa akin. Tumulong na ako sa kanila and yun nga, na-extend pa yung trabaho ko. Honestly, wala naman sa akin na-extend yung trabaho ko ng 8 na umabot ako ng 9 o'clock. Pero ang kinayayamot ko is yung na-extend na nga yung trabaho ko ng 1 oras sa gwardiya ko, parang lumalabas pa, parang galit pa sila. Galit pa yung maestro amo namin dito. Parang sabi ganun daw talaga. Well, parang nakakaasar naman kasi at nakaka-insulto yun. Kasi, overextended na nga yung working hours. Parang gusto pa nila parang gusto pa nila buong araw at gabi yata ako magtrabaho. Parang, ewan ko, parang mga galit sa trabaho yung mga tao. Nakakaasar lang na, nagtatrabaho na nga ako ng halos overextended at tinatrabaho ko na nga yung mga hindi ko dapat job function. Kasi OS ako, hindi ako AB, pero ang trabaho ko ngayon trabaho job function, AB, at na-overextend na nga ako sa working hours, parang ang lumalabas pa nung time na yun, parang galit pa sila. Kasi natapos na namin yung, tinulungan ko na nga sila kung paano doon sa yung pag-ayos nila doon sa BLS sa manifold connection sa forward. Parang nangyari, gusto pa nila tapusin ko pa yung dapat mga secure ko kasi na sinisecure ko ng mga gamit sa gwardiya ng 4 to 8. So syempre hindi ko naman magagawa lahat yung kasi tinambak nila at ang oras nung natapos na sila is around 7:45 na. So syempre within 15 minutes hindi ko masisecure lahat na dapat kong masecure. Ewan ko, nakakaasar lang na parang, parang tinutulak ka pa nila magtrabaho at mag-overextend sa hours na yun. Samantalang it's supposed to be, hindi ko naman talaga job function to. Just nakaka-dismaya lang kasi, yun nga. But like I said, wala naman ako nandito ako. Wala akong choice and I have little to say sa kanyang matter. Nakakaasar lang kasi na-overextend na nga ako ng working hours, parang galit pa sila. Anyway, hindi na dapat ako mayayamot sa ganito kasi syempre ilang araw na lang syempre or ilang buwan na lang matatapos na kontrata ko, thank God, at naging mahirap itong 6 na buwan na to. Well, actually ilang buwan pa kasi magdadalawang buwan na ako dito sa and ang natitira na lang sa akin is at least 4 na buwan na contract na kailangan kong bunuin sa sapilitang labor na to. Now 4 months kung titignan mo is mukhang maliit lang siya, pero pag nandito ka nagtatrabaho dito sa barkong ito medyo mahaba siya kasi yung araw dito is walang pahinga, Sundays to Saturdays, and it's just terrible yung mga patakaran nila, yung mga basic rights na dapat yung work rest hours hindi hindi angkop and parang lugi ako. So yun lang ang gusto kong ilag ngayon na medyo nakakaasar na pati kasi ginagawa ko na nga lahat ng tapos parang galit pa sila at gusto nilang i-overextend ako. So yun lang masasabi ko na insidente na medyo kinayamutan ko sa gwardiya ko ng 4-8. Now, for now, I would like to say na maganda naman yung gwardiya ko ng 4-8, medyo maayos siya kasi hindi ako nakikipag-interact do sa dalawang siraulo kong kasama, yung si AB Magulang at si AB Abusado. And parang naglalabas ng tama nga ang teorya ko na once na pag may bullying and harassment, kailangan i-limit
as much as possible yung interaction at contact do sa mga tao nagkakos ng bullying. Now on my case, syempre hindi ko madalas makita si AB abusado at si AB magulang kasi yun nga given sa schedule ko na 4-8. So sa madalas na makikita lang ako early in the morning and late in the afternoon, as in really late in the afternoon. Since sila they work sila halos or semi nasa daylight working hours, yun nga hindi nila ako, sabihin natin hindi nila ako makaka-interact man lang nila siguro ako mga 5-10 minutes and that's it. Now sa akin, maganda nga yun nang mabawasan yung aking psychological at emotional toll na stress na inaabot sa kanila kasi sa mga buka ng mga bastos na bunganga nila. So I guess kung ganito pa, I don't know, I guess maayos-ayos naman ang sitwasyon ko sa ngayon kasi yun nga, hindi ko inaasahan na yun nga, siguro out of luck, maayos ang schedule ng 4 to 8. And nagpapabuti din sa sitwasyon ko is good thing na short contract na to, so nakadalawang buwan na ako, ang bubunuin ko na lang is 4 na buwan. Also gusto ko na rin i-add, bukod pa doon is ano ba tawag dito, parang siguro may parang news dito sa barko na probably mag-shipyard itong barko na to, probably for repairs. Ewan ko, narinig ko lang recently na parang katawag yung chief officer namin ng writing crew para sa mga katokalawang. Kasi yun nga, ang maintenance dito sa barko ay medyo halos imposible given na laging may operation. Ang alam ko lang kasi pagka may riding crew, usually pa dry dock ang barko or pa shipyard. Now, I'm not sure kung totoo ang rumors na mag-shipyard dito by next month. Pero given sa situation nila na naririnig ko, there's maybe a possibility. Pero I'll keep on logging it naman sa blog kung ganun nga maging nangyari. At least mare-record ko siya ngayon kasi meron naman ako mga blogging devices to record yung incident na yan. Also, one more thing, niresume ko na muna yung mga recorded gameplay sessions ko sa video games. I really love my hobby to play video games. So, na-produce ko ng episodes 14 to 17 ng aking recorded let's play. So, hopefully, makakapag-produce pa ako ng more episodes. Kasi medyo maayos na naman ang sitwasyon ko. Medyo maluwag sa akin o medyo gamay ko yung work schedule ng 4 to 8. And, yun nga, siguro konting time budget lang siguro din and ko yung sleep hours ko. So sa ngayon nakikita nyo na medyo nagpo-produce ako ng pinaprocess ko pa. So ano pa ba? Tagal din kasi ako hindi nakapag-vlog yung last time kasi yun nga, which is kinda nakakatuwa kung kailan maayos-ayos ang sitwasyon ko is bihira akong mag-vlog. Kung hindi maganda ang sitwasyon ko ay madalas naman ako mag-vlog journal session. So, yun nga, one more thing na kinagandaan din ng 4-8 is at least hindi ko nakagwadya yung segundo na pangit ang ugali. So, yung Swedish namin na pangit na ugaling segundo, at least hindi ko na siya kagwadya, so hindi ko siya magiging problema at least for a month. And hopefully, yun nga, bumaba na siya ng barko for now. Ako nga pala, I would just like to add dito sa shuttle tanker na to, ang mga official dito is nagpapalit-palitan lang. Parang 3 weeks on and 3 weeks off sila. 3 weeks on sila nandito sa barko and then 3 weeks bababa sila. Magbabakasyon. In the time being, yung magbabakasyon sila, yung karilyebo nila magte-take over dito, which is another 3 weeks. So, yun lang. Masasabi ko, maayos-ayos naman yung 4 to 8 na schedule ko. Parang hindi ako makapaniwala na ang daming nangyari sa araw na yon or nangyari sa linggo na to, and it turns out only isang linggo pa lang ako na 4-8 ang aking duty sa sobrang bagal ng oras dito. So anyway, I don't want to keep napahabain itong blog journal session na to. Maayos naman ang salagay ko so far. So yun nga, ilalagdat ko na to. I need to rest na rin kasi bukas o mamaya madaling araw medyo busy na kami. Maglo-loading operations na naman kami. And yun nga, patuloy pa rin naman yung pagpo-produce ko ng video sa vlog. So there's nothing to worry about that.
So anyway, like I said, hindi ko na pahabain ang vlog journal session nito. I just want to make this quick and easy. So this is the Maritime Aviator logging out on my vlog journal session 121. Have a great day everyone, and see you around on my next journal entry. So bye for now.